Si Doc ay lifestyle doctor. Yan. Okay. Ngayon, yung mga tinatawag na lifestyle diseases, mukhang, Doc, sa isang tingin pa lang ba, alam mo na, itong taong to, Hindi maganda ang lifestyle. yes, ganyan. Well, depende. No? May mga, pwede lang natin masabi, oy, may risk siya na magkaroon siya ng lifestyle diseases. Pero sa isang tingin, sasabihin natin na, ay hindi, may sakit na to. Hindi agad. Talaga? Kasi for all we know, kahit mataba siya, healthy naman yung loob niya. And for all we know, payat man siya, pero hindi healthy yung Ang loob. daming ganyan. Maraming ganyan. May tinatawag na skinny fat. Meron din naman na healthy fat. So, Skinny fat. What is skinny fat? Skinny fat, yung payat siya, no? Payat siya, pero puro taba yung nasa loob niya. Parang, Pwede pala yun? Pwede yun. Pwede. Kasi ang katawan natin ay composed, yung weight natin actually is composed of four different types. Kasi dyan yung water weight mo, muscle weight mo, bone, and then yung fat. So, if your body fat percentage is so high, no, than your muscle mass, maaari ka magkaroon ng problema sa health mo in the long run. Yung iba naman, mataba nga sila, pero more of muscular naman sila. So, mas okay yun. Yung iba, mga baby fat. Oo. Ano ba yung mga particular lifestyles talaga na hindi maganda? I know marami yan, especially in this generation, dahil the accessibility of fast food, diba? The fatty food, ganyan. Pero ano ba exactly yung masasamang lifestyle na yan? Doc, before you answer, you have to, I feel attacked sa question mo. Hindi, kasi kahit ako conscious din ako, especially as we get older. Pati dumadami yung cases, I heard of yung mga colon cancer, di ba, Doc? So, and most of those daw are, ano ba, lifestyle? Yeah, lifestyle naman talaga. No? Malaki talaga yung factor ng lifestyle natin sa ating mga sakit. So, kasama dyan, unang-una, bisyo. Sigarilyo, alak, no, yan ganyan. Lahat naman tayo yata guilty nakatikim ng alak to begin with, no? And then kasama din dyan yung kulang sa tulog, sa payo, no? Pangatlo, kasama din dyan yung stress sa trabaho. No, sabi nga lagi natin sinasabi, trabaho tayo ng trabaho, pero kung papatayin din naman tayo, hindi rin maganda 'yon. Kasama din dyan yung poor physical activity or yung walang physical activity. And then last one is yung food. No, maraming schools of thought sa pagkain, pero nag-agree ang lahat ng mga tao na if we limit simple sugars and processed foods, mas magiging healthy tayo. So yan. Sinasabi mo lagi na ang basehan talaga ng health ay yung intake, yung nutritional intake. Pero, Doc, may isang, magiging, based on surveys mo, ang magiging next president pa rin ulit ng Amerika. Si Donald Trump, classic example ng pagsuway ng lahat except for hindi siya umiinom. Kung makita mo, fast food ang nutrition, ang diet talaga niya. At hindi nag-exercise. If you call golf regular exercise. Pero iba yung, may ganun bang mga kaso na parang freak of nature, Doc? May ganun. May ititawag natin na mga outliers. No? So, maganda siguro yung genes nila na napoprotektahan pa rin sila kahit paano. Pero meron din naman mga outliers na kumakain ng lahat, gulay na lang kinakain, pero nagkasakit pa rin. So, ito yung mga tinatawag natin nga na outliers ng mga tao. So, kaya sinasabi natin, kinakailangan pag-ingatan talaga natin yung health natin. Hindi kasi maaring nakachamba sila sa lottery na yon. Pero pero karamihan ng mga tao hindi. So, doon pa rin papasok yung lifestyle change natin kung hindi talaga maganda yung lifestyle. Doc, what particular diseases ba yung kailangan i-watch out for? And what can we do, syempre, to pagandahin nga yung lifestyle para i-avoid yung mga yun? Number one is the number one risk factor din na maaaring mapunta ang lahat ng tao by 2050. Ayon sa mga surveys at saka ayon sa mga pag-aaral, by 2050, pwedeng half of the population would be obese. So that's number one. At yung obesity natin, pwede na siyang maging linked sa napakaraming sakit. Hypertension, diabetes, sakit sa puso. And yung sakit sa puso, kung titingnan natin, mula pa noong 1997, 1998, tumataas na yan, nakikreep na yan. At yan yung nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao. Mula pa noon hanggang ngayon. Nagkaroon na tayo ng pandemya ng COVID-19, pero sinasabi, lahat din ng COVID-19 yung mga namamatay. Pero hindi eh. Ang naging top pa rin natin is heart disease. So, doon pa rin talaga tayo mag-system. Susunod lang dyan yung mga cancer, diabetes, hypertension. Pero ang pinakamataas pa rin is heart disease. Okay. Doc, about that C word na ginamit natin, ito ba talaga ay sabi ng, hindi mo alam kung saan ang gagaling ang cancer. Sabi nila, may isang school of thought na gano'n. Sabi sa intake din natin. Pero, you have people na parang, inaingatan yung intake nila pero nadali pa rin. Bawa.
Ang nanay ko, nagka-lung cancer, never smoked a day in her life. Walang lahi, walang history, family history ng ganun. Pero meron pa rin. Part pa rin ba ito ng lottery? Yeah, part pa rin siya ng lottery. Kasama pa rin siya. Kasi meron tayong mga tinatawag na oncogenes and meron din tayong tinatawag na tumor suppressor genes. Think of it na yung oncogenes natin ay parang silinyador ng sasakyan mo. No, kapag ka tinapakan mo yan, pwede kang umarangkada. No? And then yung tumor suppressor genes, nandiyan yung handbrake mo at saka nandiyan yung pedal brake mo. So kapag ka na-turn on yung oncogene na yun, pwede kang magkaroon ng cancer. At kapag ka na-turn off si tumor suppressor gene. No? So kapag ka hindi ka nakatapak doon sa tumor suppressor gene mo at nakatapak ka doon sa silinyador, wala, dire-diretso yung cancer. So the question is, ano yung magpapatapak sa'yo doon? Ang magpapatapak sa'yo dyan napapasok yung lifestyle natin. No, so yung ating exposure sa environment, toxic exposure, say for example lead, no, yung radiation, mga ganyan, at marami pang iba, yung mga tinatawag na mga benzopyrenes natin mula sa mga kinakain nating sunog-sunog, so yung mga ganyan, pwede silang mga risk factors. So not meaning, pero hindi naman ibig sabihin na kapag kumain ka nito mamamatay ka. Hindi siya direct result, pero parang potential trigger. Potential trigger sila. Pero hindi ibig sabihin ay magkakasakit ka na pagka kumain ka nito. Doc, ang tanong ko, you mentioned, di ba, lifestyle, bad lifestyle habits, yung stress, hindi natutulog, not eating healthy food. Pero let's face it, nowadays kasi, ang hirap din naman i-avoid, no? Di ba? Busina ka naman. Yes. Hindi, ako rin naman guilty doon. Di ba? When you overwork yourself, you get stressed. Yung food din, yung mga healthy food, yun paminsan yung mahal. Yun na nga eh. I think dapat nga magkaroon tayo ng paradigm shift din na, ito, narito na siya. No? Ano bang dapat natin gawin? So, ang suggestion lagi natin is, we go down to the communities. And that's what we want to do. Now, we go down to the communities, say for example, kausapin natin yung barangay. Say for example dito, ang daming obese dito, tapos panay processed foods dito, ano pwede natin gawin? Why don't we just set up kahit maliit lang na community garden? Now, yung mga small steps na yon. Kunyari, kung tayo ng mga nakatira sa condo units dito, magsimula tayo ng mga hydroponic setups. No? Kahit pa paano makapagtanim ka ng gulay. Just so that you can add more vegetables to your diet. No? It doesn't matter kung sa lunch mo lang siya ilalagay or sa dinner lang. Kung ito ang baseline mo, magdagdag ka lang ng paunti-unti. It would have a ripple effect in the long run. Yung mga kaibigan ko kasi nagbabanda, ibang hydroponics yung concern nila. Doc, okay, bago tayo pumunta sa bago mong show, ano sa hinaba, hindi mahaba, okay. Bata pa si Doc Dex eh. Pero ginawa mo naman in your years as doctor, ano yung number one na pinakaunang tinatanong sila ng mga tao kapag, alam ba, nasa party ka, oh, so you're a doctor. Doc, alam mo, parang hindi sila naiyang itanong na professional. Yeah. Yes. Healthy ba to? Ganun? Healthy ba to? Laging ganun. Kasi alam nila na nutritionist ako before I become a doctor. So, laging tanong nila, healthy ba to? So, yun. So, ang lagi mo naman sagot is moderation, variety, and balance. So, right now, yes, pwede kang uminom, pero don't drink too much. Okay. Parang ganyan. Kumari kahit yung mga coffee, di ba? Mga Starbucks, ganyan. Kasi part naman yan ng buhay natin eh. At hindi na natin talaga matatanggal yan. Pero if we just limit, no, if we just know our limits, in moderation, mas makakatulong tayo in the long run. Kita mo, ano lang yan, ha? Short discussion lang yan. Bitin pa tayo. Doc, tell us about what the new show is all about, yung Doc Next Door. Yes, Dr. Next Door is a new show for 1PH. No? Ito po ay mapapanood ninyo sa Sabado, alas 11:30 ng umaga. Ang Dr. Next Door ay hindi siya yung typical na, magbibigay lang tayo ng impormasyon, sagutin natin yung tanong ninyo sa social media. Hindi yan ganyan. Ang Dr. Next Door is an immersive exploration of the illness, which is not the disease. No? So the illness versus the disease, ang gagawin natin, alamin natin ano yung nararamdaman, yung eksperyensya ng pasyente sa sakit nila. At hindi lang natin basta i-define yung sakit. Kasi yung sakit, alam na natin, diabetes o mataas yung asukal mo. Pero ano yung eksperyensya ng pasyente doon? Tuberculosis, alam mo na, mahirapan ka huminga, sumusuka ka ng dugo. Pero ano yung eksperyensya ng pasyente? Paano nakaka-apekto to sa pamilya niya at sa komunidad? So that is your Doctor Next Door. Kami na po mismo ang pupunta sa mga pasyente natin. Bumababa talaga. Ako mismo. Wala ka lang sa clinic. Wala sa clinic. Yan ang doktor. That's why it is Doctor Next Door. In case you missed the point, very stethoscope si Doc para baka kalain nyo ibang klaseng doktor pa siya. Okay. Doc, may nagpapatanong pero mukhang tayo lang naman nag-ano dito. No? Pag sa mga biyahe ba, okay lang magdala ng companion kung may diabetes ka. Pero okay,
again, Doc, paki-invite naman sila, Doc. Oh. Yes, opo. Yes, tayo po ay magsisimula na sa Sabado, bukas, no, alas 11:30 ng umaga dito po sa Dr. Next Door sa 1PH. Panoorin po natin yan. Alright. Doc Dex, marami pa kaming itatanong. Pero may nagpapatanong kung may S2 pa daw ba? Oo naman, meron. Palakpakan tayong lahat. Alright, salamat sa house call, Dr. Dex Makalintal. Alright.